Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Usap-usap na naman tayo. Magbigay ho tayo ng ano rito mga boss Ano masasabi nyo dito? 23 hours ago lang ho to. Mahigit 2.6 billion confidential fund ni BP Duterte nung Davao City Mayor pa siya. 2.6 billion, pakinggan natin. Magandang hapon po. Pinabubusisi po ng isang mambabatas ang mahigit 2 bilyong pisong confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa 6 na taon niyang termino bilang alkalde ng Davao City. Mas malaki pa raw yan kumpara sa nagastos ng 3 pinakamayamang lungsod sa bansa. Nakatutok si Jonathan Andan. Sa audit reports ng Commission on Audit na sinuri ng GMA Integrated News Research sa 2 termino ni Vice President Sara Duterte. Sa 2 termino ni Duterte, ni Sara, 2016, 2017, 2018, 2019. Lord. 2016, 144 million. 2017, 293 million. 2018, 420 million. 2019, 460 million. 2020, 460 million. 2021, 460 million. 2022, 460 million. Ba? Panahon ng tatay niya to Di ba? Ano na nangyari sa pera ni Juan de la Cruz, mga boss? Ang total 2 billion 697 million. Tuloy natin. Duterte bilang mayor ng Davao City mula 2016 hanggang 2022, umabot sa mahigit 2.6 billion pesos ang ginastos na confidential funds ng lokal na pamahalaan. Mula 2019 hanggang bago siya tumakbo bilang ikalawang pangulo noong May 2022, 460 million pesos na confidential fund ang ginasta ng pamahalaang lungsod taon-taon. Kung talagang naging useful sa Davao City ito, di dapat ay meron din itong performance report at the list is ima-imali kung hindi naman ito ma-account ng maayos. Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, kung susumahin, aabot sa 1.2 million pesos kada araw ang ginastos na confidential fund ng Davao. Sarap naman. 1.2 million araw-araw. Confidential fund. Kala ko ba tahimik ang Davao? Ano meron sa Davao at kailangan maggasto ng para sa confidential fund na 1.2 million araw-araw? Bakit? Ano to? Pugad ba ng MPA ng Davao? City nung alkalde ng lungsod si VP Sara sa nakalipas na 6 na taon. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research, mas malaki ito kumpara sa confidential funds ng 3 pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. 1.4 billion pesos sa Makati City, 477.5 million pesos sa Maynila at 2016 to 2022 confidential fund Makati City 1.4 billion, Manila 477.5 million, Quezon City 435 million. Pagsama-samahin mo nga naman itong tatlong malalaki na to, walang binatbat sa confidential fund ng Davao City. Anong nangyari? 35 million pesos sa Quezon City na pinakamayabang lungsod sa bansa. Ang Vice Presidente hindi raw muna magkokomento sa ngayon. Nauna naman ng sinabi ni House Appropriations Committee Chairman Representative Elizalde Co na ililipat ng Kamara ang confidential at intelligence funds ng OVP, DepEd at iba pang civilian agencies sa mga ahensyang nakatutok sa mga banta sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News. Sa kahirap ipaliwanag niya mga boss, no? Paano mo isang araw 1.2 million? Nung panahon nung tatay niya, presidente yun, no? Ang problema nito mga boss, no? Mga kabunyog, mga kakamping, mga Rocky Warriors. Ang daming naghihirap.
ng mga Pilipino. Halos kumain na ng bigas na pang-aso. Anak ng puto. Asan yung natawag na salin? Si BP Lenny lang yata itong nakahuli. Si BP lang yata nagpasa ng kanya salin bago siya bumaba eh. Wala, ewan ko Anong mga investigasyon ng COA? Sana may mangyari, no? Sana. Ano palagay niyo mga boss? Meron kaya? Si Duterte, wala sa laki ng Diyos ko. Yung mula nung inutang ni Aguinaldo hanggang panahon ni Pinoy, one click lang tiniya ni Duterte. Isang termino lang ni Duterte. Utas lahat yung tinalo niya pa yung mula nung Emilio Aguinaldo eh. Pero walang kaso. Walang kaso, no? Walang maikaso, no? Walang kaso. Ito pa nung panahon din ni Duterte, 2.6 billion mahigit ang confidential pa nung anak niya, mayor lang yun At yun nga, 3 pinakamalalaking lunsod. Pag samasamahin mo na yung confidential fund, hindi pa aabot sa Davao. Taragis na yan. Ano ba? Ewan ko mga boss. Kung ito wala pa rin mangyayari dito na Panginoon. Ang hirap. Ano kaya magiging paliwanag nito sa totoo lang? Kung paano niya nilustay yung ganong kalaking halaga. No? Ang hirap kung niyan. I-justify yan. Kung saan mo inubos. O kung inubos mo man, hindi naman niya aaminin na hindi tinago niya yan. Siguradong ganyan yan. Duterte pa. Diba, mga boss? Patay tayo dyan. Wala Ang hirap pong mag-komentaryo dyan. Ano masasabi nyo dyan? Yun, siguro, yun na nga. Money eating eagle. Alam nyo sa laki ng pera hong hawak na ito, kaya ho nitong ibaligtad ang Pilipinas. To. At hanggang yung Comelec at saka yung Smart Magic ang mangangalaga ng butuhan. Sus Mariosep. Ay, bukas na ho yata anibersaryo ng pagkamatay ni Ka-Percy. Wala ho. Talo pa nitong Pilipinas ang nasa Wala ka suutan. Humarap ka. Magnanakaw. Tumalikod ka, magnanakaw. Tumingin ka sa gilid. Ang problema, ipinagtatanggol ho ito ng mga sinasabing mga summa cum laude na mga na UP. Si Kimbo, di ba? Lintik ang pagtatanggol, di ba? Tignan nyo naman ang Kongreso. Tatatlo lang yata ang sa Senado, ganun din kanila lahat eh. Wala talaga. Paano mo titibagin to? Nga? Sa hirap po ng buhay ngayon. Kaya nitong bayaran kada botante, bukod pa doon sa nito, yung tinatawag na mga zombie nito na maski na may taong ganyan Oo. Huwag mo man bayaran talaga. Tinatawag na panatiko. Ubus. Ang hirap mong banggain yan. Sus Mariosep. Yun lang. Pag gumalaw yung tunay na may-ari ng kumpanyang Republika ng Pilipinas, yun lang ang talagang makakapagpatalsik dito. Wala na akong wala na akong maisip na iba napanood ko din yung sila Ka Enzo, yun nila at pagtira nila sa Comelec, titira nila yung Comelec Oo. Sana may mangyari, yun na lang, divine intervention. Si Garcia diba, merong issue kay Garcia nung umuupa siya sa condominium unit.
nung sinisingil siya nung inuupahan niya, ayaw na magbayad, kanya na raw. O, nag-iiyak yung babae, di ba? O, wala, bigla na lang ho nawala din yun. O. At yun nga, tapos, kay Garcia. Malaki yung unit eh. O. Nakita pa nga eh. Wala na. Wala na itong Pilipinas na to. Sorry for you, gentlemen. Ha? Wala. Panood ko to sa araw. Mga bati pa ng naging chick pa nga eh. Chow, chow, si, chow, si, chow, chow, chow. Wala po. Diyos ko. Sobrang hirap. Sa perang hawak ko nitong Duterte family na to, talagang grabe. Pero yun nga, sabi, kumbaga sa ano to, sirang-sira na ho ito eh. Sirang-sira na, sa China na lang siguro hindi sira ito eh. Oo. Itong Duterte. Oo. Takin mo eh, sa nakikipag-ano tayo sa China eh, sila eh, wala man lang sinasabing masama. O yung bang hindi man lang nagsasabi, wala man lang sila sinasabi na sobra na kayo mga, wala sila sinasabing ganun, wala. Basta ching-chong, si-chong, ching-chong, ching-chong, nag-i-inchik pa si Chara. Kita nyo. Paano na mga boss, na. Basta yon, gaya ng sinabi ni Ka Percy, mag-ingat ka, bongbong. Hindi mo masabi, di ba? Sa laki ng pera nito, Diyos ko. Lord, baka kung ano, sus Mariose. Dapat kay Bongbong, ang bodyguard ni Bongbong, bodyguard nito, isang batalyon, sobra pa sa isang batalyon, isang 433 ang bodyguard nito. May sarili siyang ano eh. Kung mayroong presidential security group siya, may vice presidential security group. Gaano katibay yan, di ba, no? 433. Aba, kung si Saray nag-iingat ng ganyan, dapat His Excellency mag-ingat ka rin. His Excellency. Dapat sa'yo, ang bodyguard mo pala, 1,000. Oo. Sus Mariose. Ngayon pagsagabal ay nako, mahirap magsalita, Wag naman sana, di ba? Gaya ng sabi ni Ka Percy, kung pamimiliin siya, Sara sa kay sa Duterte sa Marcos, dito siya kay pagtsatsagaan niya si Bongbong. Oo. Panginoon. Abay, sa laki ng kwarta niya, bilyon-bilyon. Yang mag-ama na yan, aba. Mantakin mo yung confidential fund pa lang yun, 2.6 billion mahigit. 2.6 2 billion na 697 million. Pwera pa yung confidential pa lang po yun, wala pa ho yung sweldo niya. Grabe. At doon sa mga sinasabing mga proyekto-proyekto na sobra, Ay nako, mag-ingat ka, His Excellency. Lord. COA. Puro COA. Wala. Tignan nyo, hindi pa raw siya pwede sumagot. Paano mo sasagutin yung 1.2 million araw-araw? Taragis. Kawawa talaga tayo dito. Kawawa si Juan de la Cruz. Tayo, mga Roque Warriors, kakain tayo. Nasa abroad yung mga iba karamihan nasa abroad di kakain. Maski naman kami, maski pa paano, kakain. Paano yung talagang sinasabi ni BP Lenny na nasa mababang laylayan. Kanina nanood ako, Diyos Mariose. Ang kinakain na ho nung isang mag-uuling. Yun nga.
30 pesos na bigas. Pagkain mo ng aso. Pula na, oo. Bukas yun ang ko, itapik ko. Magkulab na tayo. Wala na ito. Ewan ko. Gaya nga sinasabi, hindi parating gabi. Sisikat pa rin ang araw. Kung kailan ang sinasabing sikat ng araw dito sa Pilipinas, sa buhay ng mga mahirap, yun ang hindi alam. Mukhang pag hindi nagbago, puro gabi na aabutin. Sa araw-araw, sisikat ang araw. Pero sa pamumuhay, palubog ang palubog Jeff Ramos, nak, shout out. Magandang gabi, sabi niya. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Irene Cortel, nak, shout out, sabi niya. Hindi kaya sustentado nila si Joma Season para magpatuloy ang NPA para may rason sila na mag-red tag sa NPA para makakuha ng comfy funds. Pwede, galing mo Irene, pwede rin yan. O kaya wala naman. Sumagot si May G 522, shout out, sabi niya, patay na si Joma Season, wala nang MPA pa, palusot na lang nila yun. Ano pa nga ba? Si Arnulfo sa Diego, umano rin, nag-comment kay May, baka naman sila ng mga NPA, kaya kaibigan sila ng mga komunistang in-check. Pwede, galing din ni Arnulfo talaga. Sumagot din si Al Olalia, kay May, patay na nga si Joma Season, pero yung maupo si Duterte, di ba buhay pa siya? At nandun sa Netherlands, sino sumusuporta kay Joma Season? Yun. Gagaling talaga paano mo di babasahin itong mga ganitong comment? Aber? Poring Peña, shout out. Alam pala ng gobyerno na nasa Timor-Leste. Kung gugustuhin ng gobyerno na hulihin si Tebes, madali lang, kaso kasabwat sila. Good day, idol. Totoo. Yun nga Porping Sabi ko, di ba? Si Bantag, ang laki ng intelligence fund, confidential fund. Hindi nila malaman kung nasaan. Paano nila malalaman? Pinakamahirap maghanap nang alam mo kung nasaan. Isip. Tignan ko pala. Ano to? Nangyayari rito. Poring Peña ulit. Xerox, kapal talaga ang mukha ni Sara sa sinasabi ni Senator Hontiveros. Para siyang sinampal ng kaliwat kanan. Wala yung pork. Makapal nga patatablan. Di ba? User, shout out. Nakakamiss si Ka-Percy. First date anniversary, October 3. Bukas na nga yun Wala nangyari, di ba? Puro si Rimulya tukoy na natin kung nasaan. Malapit na. Ginagago lang muna ito talaga, sa totoo lang. Kunya-kunya yung away nila. Pero siguro, hindi natin alam. Baka, lalabas na yung warrant of arrest mo. Pare, saan ka ba tatago? Pare, kala ko naman, pinabayaan mo na ako. Posible ka. Drama lang natin yun. Sa tangalusot kasi, di ba? Al Olalia, shout out. Sabi niya. Ang mga kilala kong NPA noon, mga around 30 years ago na, siguro, talagang itutumba ka pag perwisyo ka sa bayan. May isa akong nakausap, mag-a-abroad na lang daw siya at nagpalit ng pangalan. Kasi nauso ang cellphone at madali daw silang isuplong mula noon. Balita ko, lelo na sila. Yung iba nagbalik loob na sa gobyerno. Kung may armadong totoong NPA pa ngayon, sa dami ng mga kurakot at ng mga agargabyado ng tao, baka araw-araw may mga balita ang itinutumba. Ginagamit na lang nila ang CPP, MPA, NDF para madaling pagkunan ng CIF, pero ang totoo, hindi na sila threat sa gobyerno. Magandang araw, Sir Roque. Keep it up. Totoo sinasabi mo, Al Olalia. Sumagot si Arnulfo si Diego.
Yan nga po ang nakakapagtaka eh. Sa dami ng mga pang-aabusong nangyayari, wala man lang napabalitang ginawa ang mga NPA. Meron pa kaya talagang NPA o baka magkakasama na sila? Kita mo naman, di ba? O, sa vlog ko, mabuhay ang NPA, sabi ni Digong. O, di ba sila? Ginagala na, sa dami ng pera nito mga boss, hawak nila ang kung gusto nilang manggulo, kaya nilang guluhin. Oo. Al-Ulalia sumagot, oh. Yung comment po ni Irene Cortel, conforme ako dun. Oo, kita mo. Pares tayo. Andy De La Cruz, shout out. Jacel Guse, welcome to the club. Sabi niya, good day Mr. Rox, nakakamiss talaga si Ka-Percy. Wala lang tayong magagawa. Si Robin Hood Padilla, inilalabas niya ang kanyang confidential maliit. Maliit lang pala. Nakita mo rin ba? Hindi, nakapatay kasi Jacel eh. Tinawa Japan. Antonio Ortega, shout out. Miss ko na rin si Idol Ka-Percy sad anniversary Ka-Percy. Rest in peace, Idol. Christian Chengnak, shout out Sabi niya, ano ba yan, Tyrox? Namimiss ko po si late Sir Percy Lapid Fire. Natuwa po ako at nagbalik tanaw niyo po ang programa niya. Kasing tawa din po ako ng tawa niya. Lalo dun sa mag-ANPA na rin siya. Bagay katulad nila Darling Darna Angel Locsin. Ang Lieutenant Ryan Bonifacio, the General's daughter. Have a nice evening po, Tatay Roque. And sa mga ka-warriors. Yung totoong pong ka-warriors nakakamping. Kasi marami po nagpipilitin na kuno kakamping. Supporter sila. Yung pala, lusaw naman ang pagkaping. Totoo yan. Meron din ganun, di ba? Tem321, shout out. Miss you so much, Ka-Percy, sabi niya. Elizabeth Iscare, shout out sabi niya. Good evening, Xerox. Sayang talaga si Percy Lapid. Nakakamiss siya. Yung mga batikos niya na pawang katotohanan at walang takot ay kaya siya ipinatumba dahil dyan. Sa dami ng mga kurap at mamamatay tao. Sa dami ng mga kurap at mamamatay tao na politiko. Mahirap talaga silang kalabanin. Kaya ayun, ilang libong piso lang tapos na ang ating magaling na Percy Lapid. Sa October 3, isang taon na siyang pinaslang sa araw na aking kapanganakan. Isang taon na siyang pinaslang at araw ng aking kapanganakan. Oh, happy birthday, Elizabeth Iscare, bukas October 3 ka pala, Bigla akong nalungkot at naawa sa sinapit niya. Pinatay ng walang kalaban-laban. Hay, sabi niya. Yun nga, kaya nga, sabi ni Ka-Percy, Bongbong, mag-ingat ka. Moody Muma, baka sabihin, MPA na naman nagpadali sa'yo. Moody Muma, shoutout. Hi, Sir Rox. Good evening po. Miss namin si Percy Lapid. Sayang talaga ang pagkawala ni Percy. Hinusgahan ng bala. Hanggang ngayon, wala pang hustisya kay Ka-Percy. Tama lahat ang sinasabi ni Percy Lapid. Salamat po, Sir Rox. Ingat po palagi. Ingat ka din, Moody Muma. Marami-rami hutong babasahin ko. Oo. Christian Cheng ulit, nako. At balik tanaw po ako kay late Percy Lapid. Natuwa po ako nang marinig ko ulit ang boses at tawa niya. Pero yun nga po, nakakalungkot dahil until now, nga pa rin po ang kanyang pamilya at tayong mga kasamahan niya sa pagkikibaka. Nga pa rin po tayo sa isang kutsaritang tubig na itutuusin, napakababaw lang naman pero ang lalim-lalim ng ilalim. Tyrox, totoo yan, Christian Chenka. Pero kung talagang
tinrabaho, hindi nakapagtago, nakalanta. Paglabas ng warrant of arrest, saka, kalokohan. Popostihan lang, popostihan lang, wala cellphone, andito pa ho siya, sir. Huwag niyong, huwag niyong tutulugan yan. Pababa na yung warrant of arrest niyan. Di ba? Simple. Kung totoo si Remulla, di ba? At si Abalos, di ba? Pero din tignan mo, mga papresko nilang dalawa, di ba? Tukoy na natin kung saan, tapos magbabalag, bibigay ko kami ng 3 milyon, sino man makakapagturo. Wala na to, kalokohan na to. Kalokohan na, talagang makalaking kalokohan eh. Ako, ini-expect ko dyan, baka itong taon na to, baka gawin 5 milyon na yan. Magdadagdag ng 2 milyon para sa ikadadali ng pagkadakip kay Sulweta at Bantag. Ganun lang yan. Taon-taon, 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon. Diba? Sabi naman, talagang desidido silang mahuli. Nilakihan ng bibigay. Wala. Vision check ulit, And one more thing po, bakit ko nasabing sa lalim ng ilalim? Kasi po, sa grabing dami ng mga nagkantapatong-patong nasamot saring issue, krimen after nang siya'y patayin, ayun nga, na hanggang dito na lang po muna ang aking pasada. Many thanks po tayo, Rox. Ingat po palagi parati. At sana po, katulad ko rin, matapos na po ang mga pinagdadaanan natin sa kanyang kapatid. Di po ba tayo? Tatapos din yan, nak. Oy, paano ka? Mag-vitamin ka nga. May payat-payat ka eh. Roll Villanada. Shout out. Greetings, Kuya Rox. Masarap maalala ang mga komentaryo ni Kapersi. Kahit sa panahon natin ngayon na wala na siya ay relevant pa rin at tumatanim sa isip natin. Totoo yan, Raul. Raul Villanada ulit to. May napulot akong idea sa tulumpatan ni Kapersi. Hindi kaya yung confidential fund ay pinangpopondo sa mga katulad nito, Noah at iba pang gagamitin nila Duterte laban sa sino man ang sumasalungat sa kanila. Tansya lang naman. Parehas tayo ng tansya. Raul Villanada ulit O di kaya financial assistance sa mga katulad ni Bantag, confidential fund ba ikanyo? Raul Villanada ulit pambayad sa mga hitman, pan pa rin. Totoo, sabi ko nga, sabi ni Kapersi, Bongbong mag-ingat ka. Mariosip ka. Lalo yan, David Alvin Mendoza, shout out. Hello po, Karox, sa mga Rocky Warriors. Magandang gabi po sa lahat. Totoo po, talagang nakakamiss ka, Percy Lapid. Marami po tayong napupulot na aral sa kanya. Kahit wala na po siya, ay napapanahon na din po ngayon ang mga paksa tungkol sa atin, tungkol sa gobyerno natin. Kung di man po makamit ni Kapersi ang katarungan dito sa lupa, ay siguradong makakamtan niya yung sa kabilang buhay. Stay safe po, Karoke, at mabuhay po kayo. Mabuhay ka, David Alvin Mendoza. Kalat ni Baya. Shout out, Kalat ni Baya. Good evening, Karoke. Bombahin na, Karoke, sabi niya. Be well, Mama Bear. Okay pa si Mama Bear, friend. Hello, Miss Akira Milus. Blessed Sunday, sabi ni Kapersi. Ay, Kalat niyo. Lahat ni Bayan. Ang problema ay wala ring saysay ang pagbuwis ni paring Percival ng kanyang buhay. Puro lang sarsuela ang nangyayari. Sayang. Totoo yan. Kalat ni. Sumagot si Akira. Sana makonsensya na kung sino man ang gumawa nun. Ganun pa man, sana makamit ni Kapersi ang hustisya para sa kanya. Sana. Ganun lang yun. Puro sana. Sumagot si Kalatni. Nakakalungkot man sabihin pero walang hustisya sa Pilipinas sa mga ganitong klaseng pangyayari. Thank you. Ka na lang.
pag nadali ka. Yun talaga. Marilo Pabianak, shout out sabi niya. Hello po Tatay Roque. And we miss you po the late Kaper Silapid. Hangad po namin ang makamit mo ang katarungan sa karumaldumal na pagpatay sa iyo. Hindi kami magsasawang balikan mga aral mo at makatotohanang komentaryo. Marami na po nangyari mula nang mawala ka. Dalangin namin lahat ng katarungan ay makamit mo at ng buong pamilya mo. God bless po Tay and to all Rocky Warriors. God bless Marlo. User ulit NPA, new meaning. Ano? NPA, new meaning. Nagnanakaw pa ako. Ang ganda ng meaning mo Nasa Senadong at Kongreso, isama mo pa, Malacanang. Aris, shout out Aris Palagay ko atat na maging communist Chinese citizen itong pangunahing pamilya ng Davao. Kaya lang, di muna nila magawa dahil hindi sila pwedeng mangurakot doon. Kaya dito sila nagkityaga sa Pilipinas dahil uso pa dito ang pangungurakot sa gobyerno. Palagay ko, pag wala na silang malimas na atik dito sa Pilipinas, saka sila sisibat patungong China. Palagay ko, Aris, tama yung palagay mo. Elizabeth Iscare ulit Serox, kakampi ng mga Marcos at Rimulya ang bantag na yan. Halata namang pakululang nila ang lahat na kunwari hinahanap nila at naggagalit-galitan pa itong Rimulya. Pare-pareho silang bata ni Digong. Kaya bakit ka naman nila bibigyan ng hustisya si Percy Lapid? Kakatawag sila, sabi ni Elizabeth Iscare. Galing, yung din ang kutob ko Elizabeth Elizabeth Iscare ulit Isipetong TV, Xerox, ganyan din mangyayari, kunwari lang, hinahanap nila. Puro kuno lang naman. Ganyan ang gobyernong ito, lalo na. At basta kakampi ni Digong, nakasandal ka sa pader, di ba, Xerox? Sinabi mo pa. Elizabeth Iscare ulit Ang Davao, Xerox, sila ang hari dyan. Di mo sila makukontra dyan. At may palaglalagyan ka. Ganyang kalaki ang takot ng mga tao sa Davao sa lahi ng mga yan. Kasi nga, taga dyan yung Davao Death Squad. Kaya halos lahat ng tao dyan, ilag sa kanila. At pati nga dito sa Maynila, nagkalat ang mga yan. Kaya kahit si BBM, malaking takot dyan. Yan ang tingin ko, Xerox. Tama yung tingin mo, Elizabeth Iscare. Tama. Sinabi naman ni Motabato nandito na sila, yung mga kasama namin. Ang halo-halo sila Yung mga rebel returnees, binigyan ng trabaho ni Digong, sabi ni Motabato, ginawa niyang hitman. Sabi siguro ni Digong, kesa lumalaban kayo sa gobyerno, sumuko na kayo dito, mag-return na kayo dito sa akin, at kayo bibigyan ko ng trabaho. Bibigyan ko kayo ng kalaban nyo, ito, ligpit ninyo itong mga tao na ito. License to kill pa sila, di ba? Mantaki mo, dami nang napatay ni Motabato, may 50 raw. Ganon din si Las Cañas, di ba? Nakakapangilabo to. Pero ganyan talaga ang walang walang kinikilalang Diyos di ba? Who is this stupid God? Diba? Sino kang tao? Yun nga Diyos, minumura niya ganun lang kasimple yung mga boss. No? Lord. Wala. ICC lang ang talagang pag-asa. Ayaw naman papasukin ni His Excellency. Ayaw din ni Rimulya. Ayaw din ni Guevara. Lord. Sa dami ng salapi niyang bilyon-bilyon. Hindi nila talaga maiipo yan. Ewan. Sana nga may divine intervention, di ba mga boss?
Johnny Be Good, shout out. Gandang gabi, Karoke. Sayang na sayang talaga si Ka Percy. Totoo lahat ang sinasabi niya at very entertaining pa dahil may kasamang patawa at kumakanta pa. Walang ya talaga itong gobyerno natin. Ibinaon na sa limot ang kaso ni Ka Percy. Malabo pa sa tinta ng pusit para masolve ang kaso niya. Sana makarma silang lahat, mga hinduropot. Galit si Johnny. Johnny Be Good ulit, oh. Tama ka, Karoke. Sarsuela lang ang lahat. Ang away kunwari ni Bantag at Rimulya. Tapos kunwari may reward pa. Ginagago tayo nitong gobyerno ni Marcos at Duterte. Kala yata mga bobo tayo. Tayo. E paano yung iba? Ang daming tanga. Di ba, Johnny? Yan si Prince Shervin. Shout out, Prince Shervin sa Peda, Tia Delia. Ines, Christy Ansen. July 7, Alcantara, shout out, ha. Sabi ni Tia Deli, oh. Magandang buhay po sa buong kalupon ng Rocky Warriors. Ang pagbati po ng inyong basyang, ng ipong basyang, Team Tia Deli. Anibersaryo na po ng unang taon ng pagkawala ng ating pong minamahal na Ka Percy. Nakakalungkot lang po, nakasama na lang po niyang nalilibing na lang po sa limot ang dapat pong hustisya na ipinagkait po ng mga kasalukuyang nasa mga gobyerno po natin. Sa palagay mo, Sir Rox, kung sa kanila kaya nangyari ang ganyan, baka di pa po lalampas ang isang araw sa huhusay po nila sa kalupitan. Totoo. Sigurado pong nahuli agad at nasintensyan agad ng mamahal natin DOJ. Ang pinakamalupit na hustisya sa kasaysayan, siyempre naman, Sir Rox, ibang usapan pagpamilya mo. Pagpamilya po nila ang involved. Kaya si Hodang maubos lahat ng intel pan at pagalawin lahat ang mga pulis at buong army ng Pilipinas. Basta by hook or by crook, dapat mailabas at mahuli agad ang kriminal. Di sila siyempre papayag, Sir Rox, basta kamag-anak nila ang involved. Kamay ni Judas at kamay na bakal ang sasapitin mo. Totoo yan, friend, na. Pero pag yung anak niya, kamay na bakal din, within 3 months, dismiss ang kaso. Kasi sila po ang tunay na hustisya, Sir Rox. Nakakagigil po sa galit, pero yan po ang tunay na kulay ng batas ng hustisya po sa bansang nating Pilipinas. Totoo yan, friend. Mamamatay ka pong aping-api kung wala kang matinding kapit at koneksyon sa may hawak ng mga nagpapatupad po ng batas sa atin. Pero lahat po sila na naging malupit sa batas ng Diyos at sa batas ng tao, Sir Rox, sila po ang huhusgahan ng ating Panginoon na aayon po sa kanilang mga ginagawang kalupitan at di makataong hustisya. Pagbabayaran po nilang lahat yan sa batas ng Diyos. Totoo yan, friend. Sa lahat po ay pantay-pantay. Huhusgahan ka po ayon sa naging pagkatao mo. Yun. Kung anong pang-aapi at pang-aabusong ginawa mo, you will deal with the Lord at the end of the journey. Hindi nga sila naniniwala na may Diyos, friend Chervin. Yung mga gumagawa ng ganyang kahayupan, hindi sila naniniwala sa Panginoon. Siyempre, yung pong mga halang ang kaluluwa, alam na po nila saang kumunoy po sila matatapon. Kaya enjoy lang sila sa earth ngayon. Totoo. Anyway, hindi po natutulog ang Diyos, Sir Rox. Kung ako po ang isa sa mga balasubas na yan, di na po ako makakatulog. Ay, wala nga silang Diyos. Tia Delic eh. Nginig na po siguro palagi ang aking lubot sa takot. To our dear Ka Percy, we know you are now peace with our dear Lord. Patuloy mo po sanang ipagdasal ang bayan mong aping-api sa mga kuko ng mga maitim ang buto at puro halang po ang kaluluwa bituka. Mga walang konsensya na naging kapalit po ang buhay mo
para ipaglaban po ang tuwid. Naiwan pong nagluluksa hanggang ngayon ang mahal mong pamilya. Ganun din po ang mas nakararaming Pilipino na nagluluksa dahil sa nawala na po sila ng isang tunay na magdugong Pilipino na handang magbuwis ng buhay para po sa bayan. Kami pong lahat ay sumasaludo sa iyo, Ka-Percy. Ang iniwan mo pong marka at legacy, kailanman po hindi mabubura sa kasaysayan ng bawat puso ng Pilipino na nagmahal sa iyo. Isa ka pong dakila. Maraming salamat po sa iyo, Ka-Percy. Lahat po kami ay nagmamahal sa iyo. Oo. Alberto Laer, shout out Karaoke, may Muslim pala na pinagyayabang ang patuloy. Karaoke, may Muslim pala ang pinagyayabang ang pututoy nila. Tuli ba Karaoke? Ang sabi ko, bakit ang mga pare hindi nagkakape? May juice sila, di ba, Karaoke? Oh, hindi ko nakuha yun na. Oh. Jan Dimango, shout out. Karaoke, isa lang ang katapat ng bugok na Robin na yan. Lalo siyang ngak dahil laging feeling niya na nasa limelight siya. Lagi i-boycott ng media yan sa kanyang press con at huwag sisalang sa lahat ng pagdinig sa Senado na wala siyang kinalaman. Tingnan natin kung magmumukhang tanga. Tingnan natin kung di magmukhang tanga ang hinayupak na yan. Sa iniisip niya, okay ito kahit walang kabuluhan ang kanyang sinasabi ay laging pangalan niya ang umuugong sa mga usapin. Make him irrelevant. Totoo. Wala eh. Linda Lapiceros, welcome to the club. Na-miss ko si Ka-Percy. God bless you, Ka-Percy, sabi. Kalat ni Baya ulit to. Ito naman si paring Percival, paulit-ulit na lang. Hindi nga pwedeng lumaban ang Pilipinas sa mga Tsekwa kasi walang namang itong bayag. Pag ang isang bansa ay walang bayag, ito ay walang bilang. Ganun lang kasimple yan, paring Percival. Ayos. Oh, yun. Wala eh. Kalat ni ulit oh. Samboy Dilasor, Samboy Delsor, welcome to the club. Miss ko talaga si Ka-Percy, sabi niya. Kalat niyo, sabi ni Kalat niyo. Sa mga yuko ang mga pototoy, mabuhay kayo at hindi kayo nag-iisa. Visit. Prenami Bingson, shout out Dolor Garcia, Adorasyon Di Maranan, shout out sa inyo. Belinda Magtangob, shout out sabi ni Pren Aimio. Lagi natin sinasabi na moro-moro lang ang pinapakita na kunyari ay hinuhuli si Berdugo. Totoo. Pren Aimio ulit malayo hong mahuli si Bantag. Bibilang ng taon bago nila mahuli yan hanggang buhay ang halimaw ng Davao. Di-dismiss pa yung kaso niyan tignan mo. Pag wag naman sana mangyari at yan nga at ay nako, naging presidente nga itong si ayokong banggitin eh. Oo, nakakapangilabot. Isipin mo pa lang mangingilabot ka na eh. Oy, dito si Dolor Garcia, my friend, sabi niya Kuya Roque, ano naman yung mga balita na yan? Robin Padilla, ano na yan? Mga taong bumoto dyan kay Robin parang maging number 1 na senador. Nakakahiya ang mga pinaggagawa niyan. Dapat talagang huwag nang bumoto ng katulad ni Robin Padilla. Ay naku. Matagal pa natin pagtitiisan niyan, friend Dolor. 5 taon pa ba? Jasmine Gonzales, welcome to the club. Nakakamiss talaga si Ka-Percy. Salamat sa sir pag-aalala kay Ka-Percy, sabi niya.
Akira Milos, happy Sunday po. Watching now, sabi niya. Akira Milos ulit. Bakit naman po niya inilabas yung para sa ano pong kadahilanan? Hindi, Akira, aksidente lang yata. Hindi niya akalaing tanga siya eh. Ewan ko ba? Al-Olalia, sabi niya. Xerox, tama po si Ma'am Irene Cortel sa comment niya. Kung sumisigaw noon si Dutay kasama ang NPA, posibleng nagkasundo na sila ni Joma para magkamal ng confidential fund at bilyon-bilyon. Niloloko nila ang tao na kailangan nila ng mas malaking pondo para labanan ang mga komunista, samantalang kakampi niya ang China. Sinong nagpopondo kay Joma Sison sa pamumuhay niya sa Netherlands? Nung nabubuhay pa, may commander pa ba ang MPA na napapabalita? Buwagin na ang NTF-ELCAC, gatasan pala ni Badoy at iba pang tiwali. Unti-unti nang nabubunyag mga lihim ng demonyo ng Davao. Have a good day again, Xerox. Have a good day din, Al-Ulalia. Ano to? Ananya Saguela. Welcome to the club, Ananya. Ano to? Kinakain na ng uod si Ka-Percy, wala pa ring hustisya. Rest in peace. Kung nag-MPA ka ba, kabuhay ka pa ngayon, sabi niya. Jane L, shout out my friend, sabi niya. Xerox, yung mga manunood na Showtime at iba pa, ilang porsyento lang yan ng Pilipino. At karamihan nga dyan, kaya pumupunta, nagbabaka sakali manalo ng pera. Totoo yan, my friend. Pero di man makapanalo, at least nakalimot sa problema kahit papaano. Nagtitiis silang pumila dahil nagbabaka sakali. Yung mga iba naman, balikbayan, kaya di apektado ng hirap sa Pinas. Totoo yan. Galing mo talaga. Yan ang totoo. Pero karamihan dyan, yung nga naghahangad na manalo. Jane L. ulit to. Totoo, Xerox, sandamakmak ang mga trolls kumpara sa ating mga tagapagtanggol ng bayan. Pero ginagawa nila yon dahil bayad sila. Wala silang paki sa kahinatnan ng Pilipinas. Ang edge natin sa kanila nasa ating panig ang Panginoon. Nasa atin ang katotohanan. Kung si Marcos Sr. 20 years lang ang hangganan, mananaig at mananaig ang katotohanan. May Diyos, Xerox, at siya ang gagawa ng paraan. Naniniwala ako sa iyo dyan, my friend. 100%. Kung si Moises nga sa Ten Commandments, di ba? 400 years we've waited, sabi niya. Baka usap niya na si Lord doon sa bundok. Hindi mo ba naririnig ang daing ng tao? Sabi niya. Nadidinig ko matagal na, kaya ikaw ang gagawin kong para pakawalan, let my people go. Sabi naman ni Moises bakit ako? Anong? Basta pumunta ka, I will be with thee. Sabi ganun, di ba? Nalumaya, natalo yung pera di ba? Nangamatay pa sila, di ba? Hindi natin alam, sana nga totoo. Alberto Ulaer. Alam mo, friend Jane, memoryado ko na yung Ten Commandments na yan. Tsaka yung mahilig ako manood niya, mga boss, Tsaka yung buhay ni Jesus Christ, yung mula sa siya, Kaya hindi ako nagbabasa ng Biblia, sapat na po sa akin yun. Tsaka yung Ten Commandments, totoo yan. Alberto Ulaer ulit, Karoke, naniniwala ba kayo
ang lahat ng kandidato ni Digong Duterte ang bumoto, lahat totoong tao, Karoke. Hindi! Hindi ako naniniwala dyan. Ako sa duda ko, hindi totoong tao. Kasi tinatanong ko, ang apo namin na lieutenant graduate sa na ano to? Graduate, sabi niya, Lolo Bert, yung SD card, IT graduate. Yung SD card, madali lang yan, basta may mag-utos ka. Madali lang yan, basta may mag-utos ka, Roque. mo. Alberto Ulaer ulit to. Roque, ang sabi ni Lobin Padilla, ang mga baser ko, mga langaw. Wow ha. Ikaw naman, Lobin Padilla, bangaw. Sancho Panza de la Brosa, shout out. Hello, Sir Rock, sabi niya. Cassandra Daisy, shout out ha, sabi niya. The day na pinatay si Mr. Percy, ang lakas ng iyak namin hanggang ngayon. Tuloy ang pagluluksa namin ng buong pamilya namin. Siya ang motivate sa amin na dapat magbantay sa pera ng ating bansa. Laban sa magnanakaw. Lana, parang tingin ko Cassandra Daisy, free for all na ngayon yung confidential fund. Oo. Kawa. Diyos ko. Librado na Bicol ito. Tawa-tawa siya. Ako rin, mag-NPA rin kung ganyang kagagandang mga NPA. Sorry, Karox. Very late comment. Naiwan ko cellphone ko sa aking anak. Anyway, it's better late than never. Blessed Sunday evening po sa inyo, Sir Rox. And to all Karaoke Warriors. Blessed Sunday evening ka din. Alberto Ulaer ulit to. Karaoke, ang panawagan ko sa mga nagmamahal, sa mga politikong taga Davao. Karaoke, ang panawagan ko sa mga nagmahal, sa mga politikong taga Davao na si Sara Tambaloslos Duterte Carpio, magnanakaw sa kaban ng bayan sa panahon ng eleksyon. Huwag kayong pumayag na 500 lang ang sabihin ninyo. 600 para tig 100 isang taon kasi sabi nyo idol namin mga gwapo. Sabi ng mga kamag-anak ko sa Banga, South Cotabato, sa Davao, marami din akong kamag-anak. Ganon din idol nila ang mga Duterte. Karaoke, patay tayo dyan. Mga yun, mga kamag-anak mo, Alberto, mga yun tayo. Panatiko, di ba? Jane L. ulit to. Sir Rox, yung retratong ginawang ebidensya ng mga trolls na NPA ka na daw, pero yung kasi kasama at ka-meeting pa nila Dudes, hindi NPA. Totoo yan. Jane L. ulit to. Tawa-tawa. Sir Rox, bakit hindi puntahan ni Remulla si Tevez sa Timor-Leste at arestuhin? Ay, kailangan pala ng approve ni Dudes. Doon nga nilagay ni Dudes doon. Doon ka magtago. Sagot kita, ha? Mission accomplished, mga boss. Shout out, Brother Eli Asisio. Divine Wilson. Divine Grace. Tagal na, Mirna Regalado, shout out, ha? Eman Escalona, anak, shout out sa inyo. Boyong Kong Balong, shout out. Tawag ka pag may time. Magkwentuhan tayo. Sarap kakwentuhan ni Balong, sa totoo lang. Ha? Baka bukas, maganda magkwentuhan. Magandang gabi po, mga boss. Ano kaya maiko-comment ninyo dyan tungkol dyan sa itong topic ko na to? Bahala na kayo kung ano masasabi ninyo. Ako, sabi ko, wala. Hanggang kaya nila sa dami ng bilyon-bilyon na pera nila. Trilyon na siguro pera niya mga yan. Hindi na bilyon. Duterte? Hindi na bilyon yan. Trilyon ho yan. Ilang trilyon na? Magaya ngayon, trilyon na naman ng 5.7 trillion. Okay na dyan. Ubos. God bless po, God bless. Naantok na akong aga pa lang, 7. God bless, mga boss.